So hello guys, magandang gabi. Gabi ako nag-shoot ngayon ng October 31. Kasi, di ba ang October 31 is Halloween and November 1 is All Saints Day. Tama ba? Or baliktad? Pero ayun yung pagkakaalam ko. So, masalunat ngayong gabi, mas magandang kwentuhan tayo ng nakakatakot. Though yung maikukwento ko ngayon ay hindi naman siya ganun nakakatakot, in the same time, onti lang to eh. Pero papahabain natin. Wow! Ba yan? Kasi ang lamlam ng ilaw ko, nakalamp lang ako, tapos medyo malamig kasi nga naka-aircon. Ay, start na tayo guys. So, ako, bata pa lang ako, sobrang hilig ko na sa mga katatakutan, sa mga kababalaghan. Pero wala akong masyado na-experience. Basta ng mga bagets ako, wala akong masyado na-experience. Pero gusto ko may mga ma-experience ako na nakakatakot, ganyan. Na hindi nga ako makarelate sa mga pag nagkukwentuhan ng mga nakakatakot na mga horror. Hindi ako masyado nakakapagkwento kasi wala naman akong experience. Pero huwag po kayo masyadong paranormal enthusiast lang po ako, pero matatakotin po ako. And siguro part na rin nun is that gusto ko rin magkaroon ng third eye kahit na matatakotin po ko. Start na natin yung kwento. So, first na experience ko na nakakatakot is nung grade 6 ako. Nung grade 6 kami, meron yung new building, tas doon kami lilipat. Tapos, walang masyadong mga students noon that time. And ang sabi lang sa amin, maglipat na kami ng mga gamit. So kami mga students yung naglipat ng gamit. So ako, lumipat ako mag-isa. Doon sa palapag lang naman namin, ganyan. Tapos pumunta ako dun sa isang CR, chinek ko siya. Eh di ba meron yung CR, katapat nun, tapos mga cubicle. Tapos dito yung urinalysis, basta yung ihian doon sa mga boys, sa public. Tapos yung salamin dito, tinitignan ko siya. Hindi ko lang kung namalikmata lang ako nun. Pero yung pagkaganon ko, as in sobrang bilis ng pangyayari. Pero pagkaano ko doon sa salamin, may nakita ko doon, paa. Na maitim siya, na sugat-sugat. Tapos parang after nun, pagka-graduate namin nun, may mga narinig kaming kwento. Ay hindi, actually hindi pa kami doon nakaka-graduate. May mga narinig kami doon kwento na meron nga talagang mga nangyayari doon. Meron daw parang mga nagpa-practice, tapos gabi na sila inabot. Tapos doon sa building meron nga mga nangyayaring kababalaghan. And ayun yung first time ko na naka-experience talaga ng as in nakakatakot. Next naman natin is that pandemic na noon. So yung bahay namin sa Bagong Silang kung saan kami lumaki, meron doon, meron kami doon refilling station, tapos katabi noon is puno ng mangga. So nung nag-pandemic, or before mag-pandemic noon, since nag-stop na nga yung refilling station namin, ginawa na siyang kwarto, at doon po ko natutulog. Ay yung naging kwarto ko. Yung pintuan noon is grills pa, tapos dito naman sa kabilang pintuan nun is sarado talaga. Tapos dito sa may bandang dulo ng gilid, andun yung higaan ko, tapos katabi nun is salamin. Yung puno ng mangga doon, meron siyang meron daw doon sabi-sabi na may white lady daw. Ang daming may mga kwento doon about sa white lady. Syempre hindi lang ako natakot. So hindi pa ako nakakaramdam doon. As in, hindi pa ako nakakaramdam. Siguro, lumabagets ako, matatakot lang ako. Dahil, nga lang, natatakot ako. Buksan ko yung ilaw, shit. Ay, ayan, yes. Yes, ano pa ako. Ano tawag dito? Naka-turn. Basta natakot ako bigla, nakakalok. Kasi dito medyo nakakatakot na to. So, ayun, mama ko, sila Lula, yung tita ko sa probinsya na nagstay doon, may na-experience sila nakakatakot doon. Na as in, nagpakita talaga sa kanila. Tapos yung tito ko, yung kapatid ng papa ko, siya talaga yung nakakakita ng white lady. As in, basta siya yung maraming kwento about white lady. Eh pinutol yun.
nung naging kwarto yung refilling station, pinutol din yung mangga. So, ano na naman yun, normal na gabi lang naman yun sa akin, pandemic, so doon ako natuto magpuyat. Tapos, ito na nga po ang nangyari. Nag-aano na ako noon, nag-cellphone. Sa salamin, meron kumatok. Nung una, intense na kagad siya kasi hindi siya pwede maging pusa lang na umaakit. Well, may pusa kami doon, pero hindi siya pwede maging pusa kasi nga po, ganito ang nangyari. Yung katok niya na ito. So, ayun, nakakaloka. Nag-full storage ako, so nag-delete muna ako. So, hindi siya pwedeng pusa na umaakit lang. At saka maramdaman mo kasi kung saan siya banda kumakatok eh. Isang spot lang doon. Tapos nangyari yung 3 beses. Sa gabing yun, 3 beses siya kumatok ng mabilis. As in yung gigil siya, alam mo yung ganon. Tapos yung kuya ko kasi wala doon. Ando nata siya natulog sa mama ko. Tapos, kinaumagahan, kunento ko siya kay la lola, kay kuya. Si kuya ayaw maniwala. So ito na, ako naman natulog doon kila mama. Tapos itong si kuya kasi, nag-general cleaning yung kwarto niya. So ang nangyari, doon siya natulog sa kwarto ko. Tapos, bandang madaling araw na rin daw, basta haping gabi, ganyan. Meron siya napapansin, may gumuhit daw na kandila. Na parang amin, gano'n, tapos bilang may gumanon. Parang gumuhit lang talaga na kandila. Tapos kinamagahan noon, uwi ako doon sa bahay, kunento niya sa akin, sabi ko sa kanya, oh ayan, ayaw mo kasi maniwala. Meron akong panaginip, 2 beses nangyari. Yung isang panaginip ko is, isang gabi, meron ako naging panaginip, 3 eksena siya, na puro nakakatakot, puro horror, basta something na ako yung asa eksena. Tapos, ang nakakatakot lang dun, ang creepy part lang dun is that ang end game lagi, ang end point lagi nung mga panaginip ko na yon, merong matanda ako lagi nakikita. Na nag-iiba din yung itsura niya bawat kwento, bawat eksena. Nag-iiba din, pero yung matanda. Tapos mararamdaman mo na yung matanda, parang kang hinahabol. Tapos, parang ilang days, weeks lang lumipas yun, na naginip ulit ako. 3 beses ako nagising. Meron na naging panaginip nun. Tapos nagising ako kasi hindi ko kayang ituloy yung panaginip ko na yun. Para kung andun sa kwento, pero wala akong magalaw, ang kaya ko lang gawin is gumising. Gising ako, tulog ulit ako. Bumalik ulit ako sa panaginip kong yun. Tapos tulog ulit ako. Tapos, gising, kasi nga, ayun ulit yung panaginip ko. So, para akong binabalik dun sa isang eksena, isang panaginip na yun, binabalik ako dun ng binabalik, na hindi ko alam kung bakit. Mas malala siya dun sa una ko naging panaginip nun. Yung 3 beses hindi na ako natulog. Hindi na ako natulog nun. Nakakatakot siya. Parang hindi ko kaya ulit i-iglip yung mata ko nun. Pahinga lang ako 1 oras na nagising. Tapos natulog ulit ako. Tapos okay naman na. Eto, nakakaloka to kasi nagsabay yung takot ko sa multo at sa tao. Nagstay na ako nun dito sa bahay ng lola ko, tapos sinasamahan ko siya na lagi sa baba matulog. Tulog na kami nun, tapos nagising ako, madaling araw, dito sa taas, kasi dati doon kami sa baba natutulog, so sinasamahan ko yung lola ko doon. Ngayon, dito na ako sa taas natutulog, may narinig ako na kumakalating dito sa taas. Dito sa may sala namin, may narinig kong kumakalanting. Sabi ko, hindi pwede yun. Kasi nga, nakasarado yun. As in, ang dami namin lock. So, as in, hindi po siya gawa-gawa ng ano ko. May narinig talaga. Walang beses akong natutulog, tapos maririnig ko ulit yun. So, yung last part, ito yung panahon na nagbabasa ako ng tarot. Gagawa kami ng research dun sa bahay ng kaklase ko. Tapos yung bahay nila is that something na papasok. Tapos yung ito pa lang sa may bukanan, bago pumasok mismo doon sa looban sa kanila. Mapuno siya, tapos mabato siya, ganyan. So that time, sabi ko, iba yung pakiramdam ko. Iba
iba yung pakiramdam ko, mabigat siya, may naramdaman kagad ako, pero hindi ko siya ininda. Tapos pumasok na kami sa loob. Yung bahay nila is that looban talaga, as in loob. Papasok ka ng looban, tapos looban ulit sa kanila, ganun yung bahay nila. Tapos bandang dulo. Tapos, pagpasok ko doon sa bahay nila, nakaramdam na ako kagad ng goosebumps pagpasok pa lang ng bahay nila. Tapos, gumagawa kami ng research. So, yung dito sa kanila, madilim kasi yun doon sa pagpasok doon, dito lang yung maliwanag, tapos doon banda kagad sa kusina nila, hanggang doon sa pataas sa kanila, madilim na kagad doon. Nasabi ko lang sa kanya, meron ditong bata na nag-ano. So gets na kagad nila yun, na abot kababalaghan. Sabi niya, meron ditong bata. Basta hindi ko alam kung paano. Hindi siya yung parang sound na may narinig ako, wala akong nakita, wala akong ano. Basta naramdaman ko lang. Sabi ko lang may bata. Tapos sabi ko, meron din ditong parang pamilya. Pero mostly na-emphasize ko yung bata kasi mas naramdaman ko yung bata. Kasi parang, basta there's something parang may ginaganon ako eh. Alam mo yung nakatayo, tapos may ginaganon ako. So mostly, ayun nga, meron akong naramdaman na bata. And as confirmed niya, meron nga talaga doon. Meron sila yung nararamdaman na bata. The same thing siya, sabi ko nga na parang pamilya. Tapos, ayun nga, madilim kasi, tapos dulo. Ayun yung na-experience ko. Like, as in, sobrang onti lang ng experience ko sa mga horror, sa mga kababalaghan. Pero sobrang paranormal enthusiast ko kasi talaga. And kahit naman na ganito na medyo matatakotin ako, ang proud ko lang is that kaya ko lang mag-isa kahit madilim. Kahit pitch black. Kaya ko na maglakad-lakad. Huwag lang talagang matitrigger yung bigla kong parang may mararamdaman, tapos matatakot ako. And, ayun. Ayun, tapos na siya. Tapos na yung kwento ko, walang ka-trail-trail, nakakaloka. Pasensya kasi hindi po talaga masyado nakakatakot. Talagang ayun, pero sana ma-enjoy nyo. Sa mga makanood nito, mag-comment kayo ng mga experience nyo kasi gusto ko magkaroon tayo ng interaction. So, sana mag-comment kayo ng mga experience nyo na about kababalaghan, about anything horror. So, yung mga na-experience ninyo, ganyan, i-chika ninyo sa comment section. Magchichikahan tayo doon. Ayun lang po, bye-bye! Happy Halloween! And tomorrow, Happy All Saints. Happy Saints Day. Ayun. Talaga magtirik tayo ng kandila para sa mga namayapa nating kamag-anak. And wag natin kalilimutan na bisitahin sila sa puntod nila. So, yun lamang po. Bye-bye!